Nang lingunin ni Nelia ang anak na si Elian ay napailing na lamang siya. Ni hindi man lamang itinago ng 19 anyos niyang dalaga ang disgusto sa nakikita. Pwede naman kasing sa bahay na lang ni na Christine ako magpasko at New Year eh. Nakabusangot na wika ng anak niya. Ang tinutukoy ay ang best friend nito. Tsaka kayo lang naman yung atat na atat magpasko sa wilderness. At kung bakit kasi kailangan pa akong isama dun. Ay, para namang napakalayo talaga ng Quezon. Hindi niya napigilang tugon. Tsaka ngayon lang naman. Hayaan mo't sa susunod na taon bahala ka na kung saan mo gustong makipasko. Narinig pa niyang bumubulong-bulong ito nang magdabog paakyat sa ikalawang palapag ng lumang bahay. Napabuga na lamang ng hangin si Nelia habang sinusundan ng tingin ang anak. Naalala niya ang kabataan kay Elian. Ganoon din siya karebelde sa nanay Leticia niya, kaya hayon tuloy ang napala niya. Nagkaroon siya ng anak na kasing pasaway ni Elian. Hindi naman niya pinagsisisihan na nagkaroon siya ng anak sa edad kung saan dapat sana ay nagtatrabaho muna siya ng maigi. Ang pinagsisisihan lamang niya ay ang napili niyang maging ama ng kanyang dalaga. Hiling lamang niyang hindi magmana kay Freyo si Elian. Nakabusangot si Elian habang nakamulaglag sa kisame ng silid na kanyang napili. Naiinis siya sa mami niya dahil pinilit kasi nito na magpasko sila sa Quezon Province. Ano naman kasi ang gagawin niya roon? Wala siyang kakilala sa bayan ng kanyang ina dahil buong buhay niya ay hindi naman sila nagpunta roon. At ewan ba niya kung kailan patay na ang lola Leticia niya na hindi niya nakilala ay tsaka patila gustong kumonekta rito ng kanyang ina. Kung kaya't napabulong na lamang siya ng "What a hypocrite!" bago inilabas ang cellphone at nag-Facebook. Ngunit napamura na lamang siya nang makita ang letrang E na nasa signal bar sa screen. Inipit niya ang mga asar na tili sa una na pinatong niya sa kanyang muka. Hindi na rin naghapunan si Elian ng gabing iyon. Ibig niyang ipakita sa ina ang rebelyon sa pagsama sa kanya sa backwards na bayan na iyon na niwalang signal ng cellphone. At ang nakakainis lang ay hindi siya sinuyo ng mami niya. Tuloy ay hayon siya at kumakalamang sikmura sa 10 oras ng gabi. Gutom na nga yata siya kaya kung ano-ano na lamang ang kanyang naririnig. Hindi na lamang sana niya papansinin ang paglalaro ng kanyang pandinig, pero parang palapit ng palapit ang tunog na naririnig niya. Bumangon si Elian at nag-focus. Lumalakas nga ang tunog at nagmumula iyon sa labas. Bumaba siya ng kama at sumilip sa jealousy na yari sa kahoy. Lalong lumakas ang tunog at na-realize niyang panalangin ang kanyang naririnig. Bigla siyang kinilabutan. 3:00 ng madaling araw ayon sa kanyang cellphone. Maya-maya ay nakita niyang sumulpot mula sa isang kanto ang isang grupo ng mga kababaihang tila may edad na. May tangan na kandila ang bawat isa sa kanila. Nagdarasal ang mga ito kaya nahinuha niyang nagpoprosesyon ang mga iyon. Pero napatigil siya sa isiping, prosesyon sa 3:00 ng madaling araw? Binilang niya ang mga babae. 6 ang mga ito.
ina, anong klaseng trip yun? Ganito ba ang tradisyon sa bayan ni na Lola Leticia tuwing malapit ng Kapaskuhan? Hanggang sa napaumis siya sabay bulong, "Weirdos." Sa gulat niya ay huminto sa paglalakad at pananalangin ang mga ali. Walang ano-ano'y sabay-sabay na tumingala sa direksyon niya ang mga ito. Wala sa sariling gumilid siya sa tabi ng bintana upang hindi siya makita ng mga ito. Pigil na pigil niya ang matawa. Baka kasi marinig pa siya ng mga iyon at mainsulto at pagkatapos ay isusumbong siya sa mami niya. At mapapagalitan na naman siya panigurado. Naiikot na lamang niya ang mga mata bago lumundag sa kama para pilitin ang sarili na matulog na. Hapon na nang nagising si Elian kinabukasan. Kung hindi pa nga siya kinatok ng mami niya ay baka dire-diretso pa ang kanyang tulog. "Wala ka nang itutulog niyan," anang mami niya. "Magsisimba pa tayo bukas ng maaga. First day ng Misa de Gallo." At nakasimangot na bumangon siya at, "Ikaw na lang." Elian naman, Fine. At naglakad na siya patungo sa kusina para maghanap ng makakain. Sumunod naman sa kanya ang mami niya at sinabing ubusin niya ang pagkaing natatakpan sa mesa. Ang sabi pa nito ay subukan niyang makipagkilala sa ibang kabataang kapitbahay para hindi naman siya mainip, pero hindi na siya tumugon. Bukod sa abala na siya sa pagkain ay ayaw talaga niyang makihalubilo sa mga tao roon. Para saan pa ang pakikipaglapit niya sa mga iyon gayong hindi naman sila magtatagal doon? "Pagkatapos mong kumain, tulungan mo ako magkabit ng mga Christmas decors ha?" Hirit pa ng kanyang ina, pero hindi pa rin sumagot si Elian. Tutulungan naman niya ito. Wala lang naman kasi talaga siyang choice. At bilang wala ngang choice, ay napilitan na rin siyang makipagkwentuhan sa ina. Hanggang sa nabanggit niya rito ang tungkol sa 6 na may edad na babaeng nagpuprosesyon sa 3:00 ng madaling araw. Halatang nagulat ang mami niya at nito ay baka nananaginip lamang siya. Subalit sagot niya ay, "Hindi. Akala ko nga rin gutom lang ako kaya may naririnig akong nagdarasal. Pero pagsilip ko talaga doon sa bintana, kitang-kita ko sila. Hindi ko ang maintindihan ang dasal nila. Baka local dialect, Elian. Tagalog lang din ang salita ng mga tiga rito. Baka Latin ang ibig mong sabihin. Ewan ba? Hindi naman din kasi siya tunog Latin sa pandinig ko eh. Basta, ang creepy kaya. Umalis na kaya tayo rito?" Hirit pa niya. Nagtaas lamang ng kilay ang mami niya. Pagkatapos ay sinabihan siyang kailangan talaga niyang magsimba para layuan siya ng kung ano-anong nakikita niya. Napaumis na lamang siya at hindi na pinagpilitan pa ang kanyang palagay. Hanggang sa lumipas ang maghapon at magdamag, hindi na nga nakatulog pang muli si Elian hanggang sasabihan siya ng mami niya na kailangan na niyang maghanda. Papunta na sila sa simbahan para sa Misa de Gallo. Naglakad lamang sila patungo sa simbahan. Ayos lang sa kanya kahit may kalayuan. Paano ba naman kasi sa wakas ay nakasagap na ng signal ang kanyang cellphone. Nakapag-post na rin siya sa Facebook at IG. Nakapag-chat na rin siya sa kanilang GC at nakakwentuhan ang kanyang mga kaibigan. Ang mami naman niya ay nakasabay sa paglalakad ng ilang dating kakilala. Hindi na lang niya pinansin ang mga ito dahil busy siya sa kanyang phone. "Elian, mag-focus ka naman sa misa. Narito na tayo ha." Untag ng mami niya
nang papasok na sila sa simbahan. Nagpaalam na siya sa mga kaibigan sa GC saka binulsa ang cellphone. Anya sa sarili ay maglalakad-lakad na lamang siya mamaya para makasagap pa ng signal. Tulala lamang siya sa buong durasyon ng misa. Nakikinig siya pero walang pumapasok sa kokote niya. Ginagaya lang niya ang ginagawa ng kanyang mami. Luluhod kapag lumuhod ito. Tatayo kapag tumayo ito. Uupo kapag umupo ito. Boring. Inip na siya. Hanggang sa dumating ang bahagi kung saan wiwisikan na sila ng holy water. Natatawa pa nga siya sa simula dahil nai-imagine niya na baka umusok siya sa oras na matamaan ng banal na tubig. Napapikit na nga lang siya nang tamaan siya noon sa muka at nabitin ang kanyang pagtawa ng pagdilat niya. Nagbago ang tingin niya sa ilang dumalo ng misa. May mga nilalang na nakabihis damit ng tao, ngunit hindi naman mukhang tao. Mayroong mukhang kambing na may 8 mabiberdeng mga mata. Mayroong mga mukhang isda na may sungay ng kalabaw. May mga hindi niya maipaliwanag sa kapangitan. May mga saksakan ng ganda. May mga taong duguan. At mga kulang ang bahagi ng katawan. Natigil ang lahat ng ganap sa simbahan nang pumailan lang ang makabasag tengang tili ni Elian. Pagkatapos ay bigla siyang bumagsak sa malamig na sahig. Kamuntik nang mapalundag si Nelia nang biglang suminghap at bumangon si Elian. Noon ay nasa ospital ang kanyang anak. Ang hinala ng mga doktor na tumingin dito ay dala ng puyat kaya't nawalan ng malay sa simbahan si Elian. Agad siyang tumawag ng doktor at hinamig ang anak na nanlalaki ang mga mata pero nang lumingon ito sa kanilang dalawa ng doktor ay napatakip ito sa sariling mga mata. "Ma'am, anong nangyayari?" Umiiyak na tanong ni Elian. Dahil sa paghihisterical nito ay nakatawag na sila ng atensyon ng mga bisita, pasyente at staff ng ospital at sabay-sabay na sumilip ang mga ito sa pinto. Tila naman masisiraan na ng ulo si Elian sa labis na pagpalahaw nang makita lalo ang mga taong nakatingin sa kanya mula sa labas. At ang isinisigaw nito, "Halimaw! Halimaw! Mga demonyo! Mga demonyo!" Habang nakaturo sa mga miron. Napaiyak na lamang si Nelia. Naririnig niya ang bulungan ng mga tao. Ang iba pa nga ay nagsasabing nagdodroga ang kanyang anak. Nasisiraan daw ng ulo kaya kung ano-ano na rin ang sinasabi. Pero alam niya ang totoo. Nangyari na nga ang kinatatakutan niya. Mukhang nagmana nga si Elian sa ama nitong si Freyo. Nang magtungo si Nelia noon sa Maynila upang magtrabaho ay tsaka niya nakilala si Freyo. Nagkamabutihan sila kahit gayon na lamang ang pagtutol ng kanyang ina. Ayaw nito kay Freyo dahil hindi raw niya lubusan pang kilala, pero dahil sa kapusukan ay hindi lamang niya basta sinuway ang ina. Ibinigay pa niya ang sarili kay Freyo. Nang magbunga ang nangyari sa kanila ay tsaka lamang ipinagtapat ng lalaki ang totoo nitong
pagkatao o kaya ay ang pagkamaligno. Tunay raw siyang minamahal nito at ibig siyang makasama habang buhay, kapiling ang kanilang anak. Pero paano naman siya maniniwala rito, gayong buong panahon ng kanilang relasyon ay naglihim pala ito sa kanya. Nakipaghiwalay siya kay Freyo. Pinayagan siya nito na solong palakihin ng kanilang anak sa kondisyon na pagtuntong nito ng edad na 20 ay ipagtatapat niya kay Elian ang katotohanan. Ayaw niya. Kaya hayon at pinaniwala niya si Elian na magpapasko at bagong taon lamang sila sa probinsya. Ngunit ang totoo, doon na sila maninirahan upang matakasan si Freyo. Nalalapit na kasi ang ika-20 kaarawan ni Elian at nangangamba siyang balikan na ito ng ama. Ang akala niya ay ligtas na sila sa probinsya dahil napakaraming albularyo at antingero ang maaari nilang hingian ng tulong sa Quezon. Ngunit hayon na nga, mabilis na nakakilos sina Freyo. May hinala siya na ang 6 na matatandang nakita ni Elian na nagpuprosesyon ay mga kauri ni Freyo at sinadyang magpakita ng mga iyon upang magpakilala sa kanyang anak. Hanggang sa inuwi na ni Nelia si Elian. Ayaw niyang ipagdiwang nilang mag-ina ang kapaskuhan sa ospital. Nakapiring ang mga mata ng dalaga dahil natatakot ito sa mga nakikita. Sinubukan ni Nelia na humingi ng tulong sa mga albularyo, ngunit walang makapag-alis ng anang mga ito'y sumpa ng 6 na matatanda sa pagtatawa ni Elian sa mga ito. Sa bawat araw na nagdaraan ay nakikita pa rin ni Elian ang totoong anyo ng mga maligno at engkanto na nakikihalubilo sa mga tao. Ang mga nakita ng dalaga sa simbahan ay ang mga nilalang na niyakap na ng tuluyan ang pagiging tao at pananampalataya sa Diyos, kung kaya't nakukuha ng magsimba ng hindi nasasaktan. Gayunpaman ay natatakot pa rin ito. Anak? Ani Nelia kay Elia na noon ay nakaupo sa hapag. Pinipilit nitong kumain kahit nakapiring ang mga mata. Naaawa siya sa kalagayan nito, ngunit wala naman siyang magawa. Okay lang ako, ani Elian. Mas mabuti na sigurong wala ako nakikita kesa naman makita ko ang mga nilalang na yun. Napalunok si Nelia. Hayaan mo't hindi ako titigil sa paghahanap ng solusyon. At biglang napahinto sa pagsasalita si Nelia nang biglang mamatay ang mga ilaw at humangin ng napakalakas. Napayakap siya kay Elian na yumakap din kaagad sa kanya habang tarantang nagtatanong kung ano ang nangyayari. Nang pabalagbag na bumukas ang pinto sa kusina at ganoon na lamang ang hilakbot ni Nelia. Isang nilalang na may matabang pangangatawan, pahabang ulo at nanlalagkit na buhok ang naroroon. Kumusta, Nelia? Anito. Sino yan? Kabadong tanong ni Elian. Si Nelia naman ay napigilan na lamang sa nakikita, lalo na nang lumapit iyon sa kanilang mag-ina. Hayaan mong magpakilala ako sa iyo, Elian. Maligayang Pasko nga pala sa iyo, aking anak. Walang saplot ni isa si Merly nang siya ay magising.
Napangiwi siya nang maramdaman ang malagkit na bagay sa kanyang muka. Nang pahirin niya iyon ay nanlaki ang kanyang mga mata kasabay ng pagkirot ng bungo niya. Nasa po niya ang ulo at maging ang kanyang buhok ay may malagkit at maputlang likido. Nang bumalikwas siya ng bangon ay naliligo siya sa nakadidiring likido na nagmula sa katawan ni Filipo. Si Filipo ang palikerong anak ng may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Merly. May masamang imahe ito sa mga babae ayon sa mga katrabaho nila. Nililigawan daw nito ang mga bagong pasok sa kumpanya kahit nga yung mga estudyante na nag-OJT pa lamang. Wala itong pinipili basta't matipuhan o matripan nito. Mabuti at nawarningan agad siya ng kalapit cubicle niya. Napagsabihan agad siya na huwag niyang papansinin ang mga palipad hangin ni Filipo dahil literal na puro hangin lamang iyon. Ilang empleyada na raw ang nabiktima nito. Karamihan ay nag-resign bunga ng kahihiyan. Ang iba naman daw na matatapang at lumalaban kay Filipo ay binayaran na lamang para manahimik, lalo na iyong mga nabuntis. Ang tsismis nga ay hindi bababa sa 5 ang panganay nito. Lahat ng mga iyon ay binayaran para manahimik na lamang kasama ng kasunduang kapag nangulit pang muli ang ina ng bata ay makakasuhan na ito ng salang pangingikil. Nakuha niyang bastidin ng paulit-ulit ang lalaki, ngunit hindi talaga ito tumatanggap ng hindi. Kaya hayon siya at dinukot nito habang naki-Christmas shopping siya ng pang-exchange gift sana sa gaganaping Christmas party ng kumpanya ng mga ito. Pinagsamantalahan siya ni Filipo. At speaking of Filipo, narinig niya ang nakakabwisit nitong tawa. Nang hanapin niya ito ay nakita niyang nasa bandang kaliwa ang lalaki at may hawak na cellphone na nakatutok sa kanya. "Puro ka arte," anito. "Hindi ka naman pala birhen? Mas maluwag ka pa sa EDSA nung pandemic." Sabay tawa. Nandilim ang paningin ni Merly. Hinagip niya ang lampshade sa nightstand at buong lakas iyong ibinato sa lalaki. Tinawag pa ni Merly na demonyo at hayop at walang kasing sama ang lalaking iyon habang umiiyak at sabay lundag sa lalaki at pinagkakalmot iyon. Nagpambuno sila ni Filipo. Alam niyang wala siyang laban pero hindi siya bumitiw rito. Nang itulak siya nito sa kama ay lalo lamang siyang kumapit ng mahigpit dito. Pati mga binti niya ay pinaikot niya sa katawan nito at kinagat ito sa pinakamalapit na bahaging kanyang makakagat at ito ay sa leeg. Ang lakas ng sigaw ng walang hiya. Hindi nito alam kung paano siya kakalasin sa katawan nito kaya pinagsusuntok siya sa muka, sa dibdib, sa tiyan, sa hita, sa lahat. Hindi siya bumitiw. Sa kawalan marahil ng maisip na gawin ay binangga siya ni Filipo sa sementong dingding at doon ay nakadama ng hilo si Merly. Tila naman mauulol sa sakit si Filipo dahil sa pagkakakagat ni Merly sa kanyang leeg. Malay ba niyang may lahi palang pitbull ang babaeng ito? Binangga niya ng binangga sa pader ang katawan ng babae hanggang sa bumitiw ito sa kanya. Namimilipit ito sa sakit ngunit dahil nasaktan din siya ay wala siyang pakialam sa drama nito. Pinagsisipapa nga niya ito sa likod at sa ulo. "Kinang ina ka! Aso ka bang gaga ka ha?" At dinakot niya ito sa buhok at inumpog sa sahig.
Himas pa rin niya ang nasaktang leeg nang makapa ang pagdurugo noon. Lalo siyang naulol sa galit at muling pinagsisisipa ang babae habang sige siya sa pagmumura. Napapikit na lamang siya sa kirot ng kanyang sugat kaya naman saglit siyang naupo sa kama at doon ay dinamdam ang sakit. Mga ilang sandali pa bago siya nakadama ng paghupa ng kirot nang lingunin niya si Merly ay wala na itong kakilos-kilos. Biglang nanlamig ang pakiramdam niya at sa isip niya ay napatay yata niya ang loka. Nagmamadali niyang binalot ng kumot at carpet ang katawan ng babae. Binuhat iyon at isinakay sa SUV. Nagmaneho siya sa pinakamalapit na gubat kung saan niya balak idispatcha ang katawan nito. Napailing siya at napamura. Hindi naman niya intensyon na mapatay si Merly, kaya lang ay ito naman ang nagsimula. Sukat kagatin siya. Natural na ipagtatanggol niya ang sarili, kaya lang ay sumobra yata siya. Letse yan. Kasalanan niya yun. Di sorry. Nang mapatapat siya sa malaking puno na hindi niya matukoy kung ano, ay doon na siya huminto. Lumabas ng sasakyan at hinila palabas ang katawan ng babae. Hindi na niya tinangkapang buksan iyon. Lumuhod siya sa tabi ng bangkay at muling humingi ng tawad. Pinaliwanag niya na wala sa listahan ng mga nais niyang gawin ang paslangin ito. Gusto lang naman kita kasing matikman, Merly. Yun lang talaga. Kaso dahil gaga ka, di yan ang napala mo. Tumayo siya. Nagkibit balikat, umatras at nagmamadaling bumalik sa sasakyan bago iyon pinaharurot papalayo. Paglabas ng kagubatan ay paulit-ulit siyang huminga ng malalim at itinuon ang atensyon sa mga disenyong pamasko sa paligid. Malapit na nga pala ang Kapaskuhan. A-attend pa siya ng Christmas party ng kanilang kumpanya sa Makalawa na isa si Merly sa dapat sana ay a-attend. Napailing na lamang siya. Wala siyang magagawa. Napatay niya si Merly. Sa madilim na kagubatan ay maririnig ang mahihinang hagulgol ni Merly. Hindi naman siya tuluyang napatay ni Filippo. Nawalan lamang siya ng malay nang iumpog siya nito sa sahig, ngunit anumang sandali ay baka lamunin na nga siya ng kamatayan dahil hindi na siya makagalaw. Nagawa niyang palayain ang sarili sa pagkakabalot sa kumot at carpet. Ang kaso ay hindi siya makatayo. Hindi niya maigalaw ang pang-ibabang bahagi ng kanyang katawan. Wala siyang maramdaman mula sa bewang niya hanggang sa pababa. Imbalido na yata siya. Ni hindi niya makuhang dumapa para sana hilahin ang sarili papalayo. Nakatihaya lamang siya at naghihintay ng mangyayari. Saklolo! Ultimo kanyang tinig ay wala ng lakas. Baka kahit surot nga ay hindi siya marinig. Wala siyang magawa kundi ang lumuha na lamang. Sa isip niya, ilang beses niyang sinusumpa si Filippo. Napakahayop na lalaking matapos siyang pagsamantalahan ay tinangka pa siyang patayin. Mabuti pa nga sana kung natuluyan siya nito, pero ang kaso ay hayon siya. Buhay, ngunit tila unti-unting namamatay. Hayop ka, Filippo. Makaganti man lang sana ako sa iyo bago ako
mamatay. Napadakot siya ng lupa. Ang pipi niyang pagtangis ay nahinto nang makarinig siya ng mga kaluskos. Ginalaw-galaw niya ang ulo para lingunin kung saan nagmumula ang mga pagkilos. Mula sa kanan ay napabaling siya sa kaliwa dahil doon naman niya narinig ang tila mga yabag sa dahon. Kaliwa, kanan, sa taas, sa ibaba. May maliliit na tinig pang humahagikgik. Para siyang pinaglalaruan. Mga hayop kaya ito? Anong klaseng hayop? May lobo pa ba sa Pilipinas na handang lumapas sa kanya? Napahikbi si Merly. Putang ina mo, Filipo! Resignado na siyang mamatay sa napaka-brutal na paraan nang biglang may muka na sumilip sa kanya. Napasinghap siya dahil napakalapit noon sa mukha niya. Bukod pa roon ay saksakan iyon ng pangit. Bukol-bukol na tila kinukulugo ang balat. Malapad ang sarat na ilong. Naniningkit ang isang mata at ang isa ay halos nakaluwa na. Makakapal ang mga labing nakangiti, nakalitaw ang malalaki at naninilaw ng ngipin. At tila kulang pa ang isang kilabot ay may isa pang pangit na muka ang sumilip sa kanya. At isa pa at isa pa. Hanggang sa napalibutan na siya ng maliliit at mapapangit na mga nilalang na iyon. Araw ng Christmas party. Isa sa pinakamasigla sa lahat ay si Filipo. Costume party iyon kaya naman siya ay naka all white na sweater at pants. May 3 malalaki at itim na butones ang kanyang sweater na turtleneck para maitago ang sugat sa leeg. Naka-top hat din siya dahil ang kanyang costume ay isang snowman. Ay, ang cute naman sir! Bati ng isa nilang empleyado. Oo nga po, bagay kayo ni Merly. Christmas elf naman yung costume niya. Red na red tapos ikaw naman white na white. Kamuntik nang mabura ang kanyang ngiti at Si Merly? Opo sir, hayun o. At nang tinuro na mga ito si Merly ay para siyang sinikmuraan. Buhay na nakikihalubilo sa mga kapwa-empleyado si Merly. Nakasuot nga ito ng pulang elf costume. Pulang-pula na halos kulay itim na nga iyon. Nakasuot pa nga ito ng Santa hat na kaparehong kulay rin. Hindi siya nagpahalata pero kagyat siyang nakadama ng kaba. Aniya sa isipan, buhay pa pala ang putang ina. Walang ano-ano ay lumipad ang tingin sa kanya ng babae. Nginitian siya nito ng ubod tamis at napilitan siyang tugunin ang ngiti nito pero abot-abot na ang kanyang kaba. May pinagsabihan kaya ito na nangyari? Kung kaya't na pa, putragis na. Bulong niya bago nilapitan ito. Nang magkatapat na sila ay kinumusta niya ito. Alam na alam mo naman kung kumusta ako, hindi ba? Mapang-akit nitong wika. Nilawakan niya ang ngiti at hinawakan ito sa bewang bago binulungan ng
Magkano ang kailangan mo para manahimik? Sukat sa sinabi niya ay humagalpak ito na ikinalingon sa kanila ng lahat. Bigla ay sumabay sa pagtawa ni Merly ang iba pang naroroon sa party habang unti-unting pumapalibot sa kanilang dalawa. Napaatras siya ngunit may tumulak sa kanya pabalik. Paglingon niya ay dalawang empleyado ang nakangisi sa kanya habang lumalapit. Anong ginagawa ninyo? Matapang niyang tanong sabay tulak din sa mga iyon, ngunit ni hindi natinag ang mga ito. Umatras siyang muli at kamuntik na siyang madulas kung hindi lamang siya napakapit sa mesa sa gilid. Aksidente niyang nahawakan ng trackpad ng isang laptop na nagsanhi ng pag-play ng isang awiting pampasko. Hindi niya iyon pinansin at nagpatuloy sa paglayo kay Merly at sa mga empleyado na unti-unting lumalapit sa kanya. Sunod-sunod ang kanyang paghinga pero matapang pa rin siya sa pagwikang, "Hindi na ako natutuwa sa inyo ah. Itigil na ninyo ang kalokohang ito." Halos magkandara pa siya sa paglayo. Natabig na niya ang malaking bowl na naglalaman ng inumin. Tumapon ang laman nun sa gilid ng Christmas tree. Hindi niya napansin na nag-short circuit ang Christmas lights dahil doon, kung kaya't kumislap saglit ang manipis na kable noon. Tumilamsik sa kanyang sweater ang kapirasong kislap na agad nagsimula ng apoy. Tarantang pinagpag niya ang munting apoy pero bigla siyang binugahan ni Merly ng malapot at mabahong likido na lalong nagpaliyab ng apoy sa kanyang sweater, paakyat sa scarf na humigpit ng humigpit ang pagkakabuhol sa kanyang liig. Kay bilis ng pangyayari. Sa isang kisap mata ay nilalamon na siya ng apoy. Damang-dama niya ang pagkalusaw ng kanyang balat at laman na kumakapit na sa tela ng kanyang sweater. Samantala ay hindi naman malaman ng mga empleyado ni Filippo kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Isinisigaw ng lalaki ang pangalan ng nawawalang empleyada na si Merly habang nilalamon ng apoy mula sa nag-short circuit na Christmas lights ang katawan nito. Tinangka nilang pigilan si Filippo sa paglapit sa apoy ngunit tila wala ito sa sarili at katunayan nga pagdating pa lamang nito sa kasiyahan ay animoy wala na sa katinuan dahil nakikipag-usap na sa hangin. Pagkatapos ay hayon, tila naglulunoy pa sa apoy. Kay bilis kumalat noon at kay bilis ding nalamon ang palikerong lalaki. Nagtakbuhan naman palabas ang mga nahintakotang empleyado at sa himig ng awiting pamasko na ngayong Pasko magniningning ang Pilipino ay nagliyab patungo sa kanyang kamatayan si Filippo. Pasko, magniningning ang Pilipino sa masundot. Matapos ang misyon ni Merly na ipaghiganti ang kanyang sinapit, ay nagbalik na siya sa puno ng kabalyero kung saan tinapon ni Filippo ang kanyang katawan. Sa puno ring iyon, naninirahan ang mga pangit at maliliit na nilalang na siyang nagbigay sa kanya ng ikalawang buhay upang makaganti. Mga itim na duwende. Ang mga nakarinig ng panawagan niyang maghiganti at kapalit ng katuparan noon ay ang paglilingkod ng kanyang kaluluwa sa mga itim na duwende. Ayos lang ito sa kanya
dahil at least hindi niya makakasama sa impyerno ang kaluluwa ng animal na si Filippo. Matitinis ang tawanan ng mga batang nagtatakbuhan palayo, habang ang 8 taong gulang naman na si Harold ay naiwang nakayuko at pinagmamasdan ang lagayan ng ice cream na nakataob sa lupa. Baon niya ang laman ng lagayang iyon na imposible na niyang makain pa. Sa ibang pagkakataon naman ay tinabig ni Julio, ang pinakamalaki niyang kaklase, ang baon niyang nilagang kamote. Nariyang si Leon naman ay tinulak siya sa lupa habang hawak ang baon niyang saging. Tinapunan siya ni Olga ng palamig sa muka. Pinatilamsikan siya ng putik ni Tonyo habang sakay ito ng bisikleta at siya ay pauwi na mula sa paaralan. At marami pang iba. Binubuli siya ng mga kaklase at kaeskwela dahil siya ay anak mahirap. Oo nga't hindi rin naman nanggaling sa mga nakaririwasang pamilya ang kanyang mga kaklase, pero hindi dumarating sa puntong marumi ang damit ng mga ito o kaya ay nagbabaon ng nilagang kamote, saging o gabi. Di kaya'y nag-uulam ng hawot o kaya'y nilagang talbos na may bagoong. Siya lamang ang ganoon. Siya lamang ang sukdulan ang hirap. At nakakatawa pala yun. Nakakatawa kaya't kailangang siya ay saktan. Kapag pala may kilala kang mahirap ay may karapatan ka nang gawin siyang katatawanan at wala siyang magagawa dahil kapag siya ay lumaban ay lalo lamang dadami ang tatawa at mananakit sa kanya. Ganoon pala. Kung kaya naman, natanim sa murang kaisipan ni Harold na ang mga mahihirap ay dapat iurakan, tawanan at saktan. Makaraan ng 30 taon ay heto na si Harold at isa ng matagumpay na negosyante. Nagsikap siya sa buhay upang matakasan ang kahirapan. Ayaw niyang danasin ng kanyang pamilya ang pangyuyurak na naranasan niya noong siya ay bata pa. Kung ano't anuman, ang dapat sana ay ang kanyang mga anak ang mangyapak sa mga maliliit. Pero syempre, bago ang lahat ay siya muna ang mauuna. Ang tagal niyang hinintay na maranasan ang maging bully. Ngayong may kakayanan na siya, ay syempre pa ipapalasap niya sa mga unang taong nanyapak sa kanya ang naranasan niya sa kamay ng mga ito nung sila ay mga bata pa. Alam naman niyang mali, ngunit hindi niya mabura sa kaibuturan ng kanyang pagkatao at kalooban ang munting hinanakit na namahay na roon sa loob ng mahabang panahon. Ang hinampu pala kapag inalagaan at parating inalala ay yayabong patungo sa galit hanggang sa mamunga ng pagkasuklam. Mga bata pa nga kami noon. Anya sa sarili habang nakaharap sa salamin. Mga batang wala pang muwang sa realidad ng mundo. At ginagawa lamang kung ano ang sa palagay ay nakakaaliw. Sina Julio ay tuwang-tuwa sa ginagawa nila noon sa akin. Pero ako, wala akong nakatutuwang alaala ng aking kabataan nang dahil sa kanila. Tama lang naman siguro na ipaalala ko sa kanila kung paano nila sinira ang kabataan ko. Noon ay nalalapit na ang panahon ng Kapaskuhan. Naisip niyang mamahagi ng Noche Buena package sa mga kababayan. Pero syempre ay pinaka-espesyal ang sa kanyang mga bully. Ang mga ito,
para kina Julio, Leon, Olga at kay Tonyo. Lagyan ninyo ng special fruitcake na ako mismo ang gumawa. Utos niya sa mga tauhan na agad namang tumalima. Ngingiti-ngiti si Harold habang minamasdan ang kanyang mga tauhan. Sino ba namang mag-aakala na ang batang talbos lamang ng kamote ang ulam noong elementarya ay papaldo ng husto? Ang pag-inog nga naman ng buhay at dadanasin ng mga bully ang tiyak na pagbaliktad ng kani-kanilang mga sitwasyon. Ha? Ano to? Litong tanong ni Julio sa staff na nag-abot sa kanya ng malaking basket ng Noche Buena package at isang maganda at mabangong kahon. Regalo po ni Mr. Pascua. Para sa inyo raw po talaga yan. Ang tugon ng tinanong. Alanganin ang ngiti ni Julio. Gayunman ay nagpasalamat pa rin sa natanggap. Kamo, pasensya na sa nagawa ko nung mga bata pa kami. Alam kong napakasama ng… Next na po, Manong, forward na po. May iba pa kasing nakapila eh. Sige. Pasensya na. At nakayukong umalis sa pila si Julio bago lumingon sa likuran niya. Napakahaba ng pila para sa mga naghihintay ng biyaya ni Harold. Malungkot siyang napangiti bago dumiretso sa kanyang lumang pedicab. Habang si Harold ay nasa tuktok ng imperyo nito at pinagmamasdan silang mahihirap. Fruitcake ba kamo? Manghang tanong naman ni Leon na noon ay hindi magkandadala sa Noche Buena package at sa lumang backpack na naglalaman ng kanyang mga gamit sa pagkakarpintero. Opo, bigay sa inyo ni Mr. Pascua dahil magkaklase daw po kasi kayo noon. Ano? Aba, naaalala pa pala ako ni… Opo. Next na po. Mahaba kasi ang pila eh. Nagmamadali nang umabante si Leon habang manghang tangan-tangan ang kahon ng fruitcake. Ibig nga niyang maluha. Naaalala kasi niya ang pambubuli sa taong ngayon ay may regalo pa sa kanya. Opo, naaalala kayo ni Mr. Pascua. Bilis na po at mahaba ang pila eh. Ang lawak ng ngiti ni Olga habang nakalagay sa banyera ang Noche Buena package at fruitcake na nanggaling kay Harold. Tiyak na matutuwa ang kanyang mga anak kapag nakita ang masarap na panghimagas na iyon. Isa-isang nagbagsakan ang kanyang mga luha nang maalala ang mga nagawa niya noon kay Harold. Nahihiya siya sa kanyang sarili. Bigay ni… Yes po, fruitcake from Mr. Pascua. Naaalala niya po kayo. Classmates daw po kayo nung elementary eh. Next! At napalunok na lang si Tonyo habang hawak ang biyaya ni Harold. Wala naman sana siyang balak pumila roon pero pinilit lamang siya ng kanyang asawa. Sayang daw kasi. May pambili naman sana sila ng Noche Buena pero pumila na rin daw siya para naman may silbi siya. At bilang underdesaya ng asawang tindera ay wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Pero may palagay naman siya na ikatutuwa ng misis niya ang mga nakuha niyang pa-Noche Buena, lalo pa at may extra pang fruitcake. Gabi ng Noche Buena. Masayang nagsalo-salo ang bawat pamilya sa kani-kanilang mga handa. Sina Julio, Leon, Olga at Tonyo. Kasama ng kanilang pamilya ay inilagay sa pinakagitna ng mesa ang fruitcake ni Harold.
Ang kani-kanilang mga anak ay excited na matikman ang sentro ng Noche Buena na noon lamang nila nakita at malalasahan. Hindi na nga nakahintay pa ang mga nabiyayaan. Humiwa na ng manipis na piraso at tinikman. Sa unang kagat pa lang, ramdam na agad ang lambot pero siksik nung pagkakagawa. Amoy na amoy ang pinatuyong prutas, mantikilya at kaunting bahid ng anghang. Mabango ang fruitcake na bigay ni Harold. Hindi kababakasan ng pait na hatid nila sa pambubuli rito noong high school. Moist ang laman. Sumasabog sa dila ang tamis ng iba't ibang prutas na sinamahan ng lutong ng iba't ibang klase ng mani pero hindi nakakaumay. Napapikit ang mga nakatikim. Bawat isa ay gusto pang makakain ng muli. Kaya naman halos minuto lamang ay namaalam na ang malinamnam na fruitcake. At sina Julio, Leon, Olga, Tonyo at kanilang pamilya ay nakatulog ng may ngiti sa mga labi. Ngunit agad ding ginising ng lamig na bumalot sa kanilang mga sikmura. Walang oras na sinayang si Julio. Padaskol na inalis ang pagkakayakap ng isang braso ng kanyang asawa at nagmamadaling tumakbo sa banyo. Doon ay halos hindi na umabot sa inidoro ang pobre. Sa salawal pa lamang ay kumatas na ang malapot at nagmamantikang likido na nanggaling sa sikmura. Napaangal ang kanyang may bahay at mga anak sa samyo na pinakawalan noon. Tila ba binulok na pinanis na inagnas na ewan? Hindi maipaliwanag ang amoy. Nakakasuka. At napatakbo na nga sa lababo ang asawa ni Julio upang magsuka. Nang humalo ang maasim-asim na produkto ng kanilang ina sa kasumpa-sumpang pakawala ng kanilang ama, ay sunod-sunod na rin ngang nagsisuka ang mga bata. Ang pinakamaliit niyang anak ay hindi na nakatayo sa kutsyon. Doon na ito nagsuka na sinabayan ng iyak nang siya ay matalsikan sa muka ng dumi ng nakatatandang kapatid. Hindi na rin kasi nakuhang makalayo ng nakatatandang bata. Nasa may pinto pa lamang ito ay sumirit na ang tae sa puwet na animoy water gun na pinisil. Nag-iyakan ang dalawang bata na tila nagpapaligsahan sa pagsirit ang mga puwitan. Ang ina ng mga ito ay hindi malaman kung ano ang gagawin. Magpapatuloy sa pagsusuka. Hihilahin patayo sa inidoro si Julio para siya naman ang makadumi. Pipigilan ng pagsirit ng puwit at aasikasuhin ang mga anak. Mistulang turumpo. Bandang huli ay napuno ng hindik na sigawan ang buong bahay dahil kumulapol na kung saan-saan ang suka at tae ng buong pamilya. Hindi nalalayo ang sitwasyon ng pamilya ni na Leon, Olga at Tonyo sa sinapit ni na Julio. Binalot din ng ganoon ang kani-kanilang kabahayan. Si Leon nga ay tumatakbo palayo habang sige sa pagkayat ang tae sa hita at binti. Nakasalubong pa niya si Olga na kagaya niya ay may sumusunod na linya ng tae sa bawat hakbang. Bit-bit nito ang 2 taong gulang na anak na panay naman ng suka at pagdudumi. Basang-basa ang buong katawan ni Olga sa halo-halong suka, tae at luha nilang mag-ina.
Dahil sa makabaligtad sikmurang amoy na bitbit ng mga ito ay nagising ang kani-kanilang mga kapitbahay. Sumilip pa nga ang mga ito sa bintana o kaya ay lumabas upang malaman kung saan nagmumula ang malaimpyernong simoy at maging ang mga miron ay nagsuka. Sino naman ang hindi masusuka sa anyo at amoy na sumasalubong sa kanila? At si Harold ay nagising sa sunod-sunod na kalampag sa gate ng kanyang mansyon. Gumuhit ang matamis ng ngiti sa kanyang mga labi nang maulinigan ang mga desperadong sigawan sa labas. Pamilyar sa kanya mga tinig. Nang dumungaw nga siya sa veranda ay nakita niya ang mga dating kaklaseng bully. Kumpleto ang mga ito. Si Julio na hindi na nakuha pang magsalawal ay tila may gripo sa puwitan. Si Leon ay nakalupasay na lamang sa lupa at nakakapit sa gate habang panay ang igtad kapag sumisirit ang puwit. Bilang ito ang nasa lupa ay napapaliguan at nagsushoot sa bibig nito ang tae at suka ng katabing si Olga na bitbit pa ang anak. Si Tonyo naman ay kararating lamang at halos gumagapang na rin at tila ito ay may buntot ng tae na umaago sa likuran nito. Ang lakas ng tawa niya. Kalunos-lunos ang itsura ng mga walang hiya sa kanyang harapan. Ang mga kapitbahay ay halos 10 metro yata ang layo mula sa mga ito. May mga napapailing habang ang iba naman ay naaawa, ngunit may iba rin naman na natatawa kagaya ni Harold. Malayo ang distansya ng gate at mansyon. Kaya naman hindi naaamoy ni Harold ang dilubyong dala ng mga bully. Alam niyang kalat na malala ang hatid ng mga ito sa kanyang propriedad, pero ano bang pakialam niya? Marami siyang pera. Marami ring mahihirap na handang linisin ang kalat na iyon para sa kanyang barya. Lalo siyang natawa ng malakas. Ang dami-dami niyang pera na kaya niyang gawin ng kahit na ano. At ganoon pala iyon. Ganon ang pakiramdam. Nakakatawa nga pala ang paghihirap ng mahihirap. Ganoong-ganoon siguro ang pakiramdam ni na Julio, Leon, Olga at Tonyo sa tuwing siya ay binubuli noon. Napatingin siyang muli sa gate nang marinig niyang tawagin siya ng mga ito. Sinusumpa siya ng 4 dahil sigurado sila na ang fruitcake niya ang dahilan ng pagtatae at pagsusuka ng mga ito. Tumatawa pa rin siya. Agad niyang sinigaw. Ang sarap pala sa pakiramdam ng pambubuli ano? Ganito rin ba ang nadama ninyo noong mga bata pa tayo sa tuwing dinudusta ninyo ako? Nawalan ng kibo ang 4. Nagkatinginan at kahit pa halos gumapang na ay dahan-dahang lumayo. Tila na pag-isip-isip kung bakit dinaranas ang kahihiyang iyon. Masaya ka ba? Napalingon si Harold sa nagsalita. Agatha? Anya. Lumapit sa kanya ang babae at yumakap mula sa kanyang likod. Ang sabi ko kung masaya ka ba? Doon ay napakurap si Harold at nagsalubong ang mga kilay nang makitang may hawak siyang isang bag ng harina. Nagpalingalinga siya at napabuntong hininga. Naroon siya sa kusina ng kanilang mansyon.
Naghahanda ng gagawin niyang fruitcake para ibigay sa mga bully. Pinaharap siya ni Agatha at binigyan ng matamis na ngiti. Natutuwa ako dahil naka-move on ka na talaga sa mga pambubuli sa iyo noon. Anito. Tingnan mo at magbibigay ka pa ng Noche Buena package dun sa mga klase natin noon. Sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Si Agatha ang nag-iisa niyang kaklase na nakauunawa sa kanya noon. Pareho silang nanggaling sa mahirap na pamilya at nabubuli, pero hindi ito nagtanim ng galit at sa halip ay pinaunlad ang sarili. Wala na raw mas mainam pang pagganti sa mga nang-aapi kundi ang ipakita na sa kabila ng lahat ng kaapihan ay nagawa nilang umasenso. Si Agatha, ang kanyang maningning na bituin sa tuwing nilalamon siya ng dilim. Niyakap niya ang asawa at pasimpleng sinipa papasok sa ilalim ng mesa ang pampurga sa kabayo na ihahalo niya sana sa fruitcake na ibibigay kina Julio. Oo, masaya ako. Anya. Halika, tulungan mo akong gumawa nitong fruitcake. At kinalimutan na ni Harold ang planong lasunin ang fruitcake ng kanyang mga kaklase. Dahil ang diwa ng Pasko ay ukol sa pagbibigayan at pagpapatawaran.